Ayun, hello sa inyo mga trophies. Ako nga pala si Denki from Mineski TV. At I'm bringing you some more Dota 2 action kasi game number... Ilan na? Game number 4! Grabe! Sobrang ano ko. This is Trackmate versus Arcanis Gaming vying for the last slot for MPGL Class S Division. Kasi sa mga di nakakaalam, nag-disband po ang CNS. So TNC would be moving forward versus Mineski. Pakita natin yung brackets. Tama na yung mukha ko. Ayan. Moving forward to the bracket. Tingnan mo na. TNC! Di sila na. Ayan, facing Gigabyte Mineski sa darating na June 27 at 28 sa esports tour namin dyan sa may Clark, Pampanga. So kita-kits sa dyan mga taga Pampanga. Hello sa inyo. Balita ko marami daw chicks sa Angeles pero malayo ata kami. Sayang! Pero mamaya din mga kaibigan, let's go to the game right now. And before we talk about the drafts, maraming salamat sa aming sponsors sa Gigabyte, sa GameX, sa Mineski Infinity, sa secretshop.ph, sa nxtgame.com at saka sa Mineski Events Team. Maraming salamat paring Dwayne na tinawagan ako kanina kasi hindi ako nakapasok dun sa broadcaster channel. Pero anyway, nalilibang kasi ako kasi nag-chat kami ng tungkol sa gamit ng Octarine Core. Ayan, sabi ko nga sa inyo, Octarine Core kay Undying. Para may swag kay Draw Ranger. Diba? Sabi dito sa chat, Octarine Core daw kay Ricky para may spell bump yung yung backstab. Di wow! Let's go to the draft mga kaibigan. Queen of Pain finally entering the fray. Kanina pa siya binaban dito ng Arcanis. While Arcanis still checking Undying. Pero tinanggal nila sila Shrak this time around. So kaya nasabi nila, kanina pa tong busit na to, eliminated from the Biosphere as well as Ayo and Lina. Sa Trackmate naman, like what I've said, this is the smartest thing that they can do. Remove the combo straight ahead. Winter Wyvern and Gyrocopter mga kaibigan, wala nang kanilang combong CC. Call, curse, call down. Yan, CC. Yan, kasi talagang sa huli ka magsisisi eh. Yun ang nangyayari eh. Laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya kailangan tanggalin mo kagad yung curse at saka yung call down. Ngayon naman, itong mga ban na to, medyo obvious na yan. Bloodseeker, sabi nga ni Kuku at saka ni Jules, yan sa mga pinakamalakas na heroes na ngayon. Masarap abusuin sa mid. Zeus naman, wala lang siguro kasi baka mag-invis ang Trackmate. Samantala, let's go to the draft of Arcanis, Earthshaker, Lion, Bounty Hunter, and Juggernaut. Okay, una sa lahat. Bounty Hunter usually being played by Henrich dito as a support. Pero looking at their lineup, baka naman baka hindi na ngayon, baka offlane BH and that would be not really effective kasi one sentry lang ang katapat mo dito. Unless Earthshaker safe lane carry or baka mid shaker, baka crit shaker ang gawin nila dito. Lion dito can also go for mid na ilang beses ako nakakita ng laro na nagbi-mid ng Lion sa mga mababa sa mga PUBG comedy lang. Pero pwede naman kasi kung si Lina ka kaya eh, di ba? Siya rin naman siguro pwede. Kasi pareho din naman halos ng utility, may Finger of Death. And the Hex is really invaluable pagdating sa late game. Ano sinasabi sa chat? Ayun, almost 9K viewers Chinese sa MPGL. Russian viewers naman 2K plus. Syempre, ganun talaga ang buhay. Sabi ko nga sa inyo, sa Pilipinas, pag nag-rent ka ng computer shop, manonood ka ba ng Dota 2? Hindi. Syempre, maglalaro ka. Sa, kasi, sa ibang bansa, sabihin natin sa Russia at sa China, at saka sa iba pang mga bansa, mataas ang spectator system nila kasi karamihan nanonood sa bahay. Tayo, hindi. Most of our population pagdating sa esports or sa gaming communities, nasa mga PC banks or sa mga computer shops. Diba? Kaya ganun. O yan. So, hindi na ako nagtataka kung 2K, 9K sa ibang bansa sa atin, nasa hundreds. Thousands, we usually reach the thousands. Okay lang yan. Banning Rubik dito, sabi ng Arcanis, tas tinanggal naman ng Trackmate yung Timberson ni Sydney. Pero SF ata ni Jules ang gagawin ng Arcanis. So ngayon, this is most probably as an off-lane Earthshaker, Lion, Bounty Hunter combination, Juggernaut, safe lane, and SF mid. Sa Trackmate naman, they have PL yet again. Probably be given to DD Sama. Sige natin. 10 seconds. At sabi nila, Arcanis 3-2 confirmed by Solo. Di wow. 5 seconds remaining. Ayan. At kumuha ng Shadow Fiend. Ang Arcanis, kumuha naman ng Shadow din. Ang Trackmate, Shadow Demon niya lang. And this is actually
a throwback Wednesday para sa akin kasi naalala ko ito yung ginamit namin dati nung naglalaro pa ako for NLS, which is just a low tier team lang naman dito sa Pilipinas, next level strat. Ayan yung combination namin dati, SD Disruptor. Yan, kasi ako talaga SD Lords ako eh. Pero yan, anyway mga kaibigan, tignan natin kung ano mangyayari dito. Again, this is game number 4. Ang pinaglalabanan dito ay yung slot sa MPGL Class S Division. So mainit na laban na to. Nag-usap, nagkwentuhan na tong team sa tong dalawa. Lagi silang naglalaban back in the day. Hanggang ngayon naman, lagi sila, isa sila sa mga parang yung araw-araw na naglalaro at saka tatawag dito, scream, nag-i-scream. Yung hindi ko, ano equivalent ng scream sa Tagalog? Yung scream. Scream? Oo. Hindi yung scream na yung pag naglalaro kayo, parang naglalabi na lang. Lagi sila naglalabi match, naglalaban. Diba? Yung lagi-lagi silang scream. Scream. Mali. S-C-R-I-M. Scream. Yan. Hindi ko kasi alam yung term sa Tagalog eh. Pero lagi, siguro kung sa Tagalog, yung lagi silang nagpupustahan. Yan. Kaso walang pustahan. Pero yung kumaga ganun yung equivalent, lagi silang magkalaro sa... Yun na lang. Ang hirap i-explain. Basta, yun, ganun. Lagi silang may arrange na laban para makapag-practice. Yun. Lagi silang may practice games. At lagi silang nagkakalaban-laban. So anyway, pakilala ko muna dito mula sa Arcanis. We have Henrich yet again with his Bounty Hunter. Nay Sydney as Earthshaker. Maglalaban na ba kaagad? May pinalubog na dito. Tingnan natin. Bato si Mapay umikot kaagad. Tingnan natin. Iniikutan niya si Nicole na may Luis Navero. Stun from Marcian. Let's see if this would be wonderful. Pero hindi ata. Nagpakulong si Angel. Walang tinamaan. Bato Sai would die from right clicks alone. And Angel would be taking the first blood. Salamat sa kanyang helmet na mukhang Mega Man. So tuloy ko lang pagpapakilala dito. Nakita natin si Bato Sai dito. Sa slasher and a slash. Juggernaut getting killed. SF would be played by Playhard. Si Kikong yan. Nay-CD naman, Blockerino, Masterino. At yan isa sa mga bagong mechanic ng Fissure. Well, hindi siya bago. Pero matagal na tong na-implement na kapag natamaan ka ng block, yung creep si hinto talaga literal. Dati kasi ang nangyayari guys, may replay tayo. Kita natin kung paano nangyaring balagbugan doon sa may bottom jungle area ng Radiant side. Okay, explain ko po yan. Okay, obvious na yun. Tingnan nyo lang yung patch, change logs, kung ano yung nagbago dun sa Fissure. So anyway, this would be a top lane solo Yay as Queen of Pain versus Naysini, which I predicted would be the Earthshakers off lane. Ito, mahaba. Tignan natin. Mamati ba si Angel, pinalubog ka agad, saving the day. Ito si Grimto na naman po ang SD Lords ng Pilipinas. Tutuloy ko pa sila. They won't really overcommit on that one, but at least, di ba? Nagawa ng trackmate yung gusto nilang gawin, which is live and let die ang nangyari dito kay Lion at saka kay Bounty Hunter. Di sila pwedeng mag-roam masyado kasi naka-abangers yung dalawang suporta ng trackmate. And as far as I'm concerned, I haven't seen Arcanis doing the roaming. Except for Henrich, which is a solo roamer. Hindi, yung trackmate ang gumawa ng ganung combination, di ba? Yung SD Lina nila kanina. So, kumbaga, Arcanis dito, lacking that additional page sa kanilang repertoire of tricks. Pero again, hindi natin pwedeng sumahin yung skill ng Team Bass sa kanilang strat kasi kanya-kanya talagang trip yan. And actually, back in the day, Arcanis is more well-known to their 4 Protect 1 strat. We all know how Mighty Savior carried lots of games. And very reminiscent actually to the gameplay of the Rave back in last year. They're also a 4 Protect 1 strat relying very much on Jeyo para manalo sila sa kanyang Jeyo Copter. Pero ngayon nagbago na yung meta. Thankfully for Rave, they have Chrissy to rely on. Now for Arcanis, I'm not sure kung pero ito pinakasabi ni Kikong, sabi mo 'di ba Kuya Denki, kailangan mag-rely sa mid. Yan, nagpakita ang gilas ako. Easy right clicks and not to mention the raises for that kill. At teka lang. Hindi. Tama. Roaming nga pala yung dalawang support sa trackmate. Kasi kanina nakita ko si Nicole, tinutulungan ni Grimto eh. Pero nagbago ata ng isip mga kaibigan. Pero mukhang hindi ata kaya ni Grimto na mag-isa lang. Kailangan niya ng tunay na kaibigan. Mukhang kaka-break lang ata nila ng shota niya. Sabi niya, Tol, kailangan ko ng kasama. Hindi ko kayang mag-isa lang. Yan, samantala naman si Playhead, walang pakialam sa puso nito ni Nicole. Natin. Nahuli ba? Naku po, Arashan mga kaibigan ako, nag-iisa ka lang ng support patusay. Trying to help destroying those illusions.
Pero si Batusay the Slasher mo, hindi pa makaslash dito. Remember, he died giving the first blood to Aniel. And Aniel, mga kaibigan, nakaboots ka agad. And that is very dangerous to a support. Ang support nga, walang boots, okay na eh. Ang support, walang items, okay na eh. Pero paano pa kaya pag nagka-item, di ba? So, ano sinasabi dito sa main chat, daw marami dapat na pub stamp. Huwag kang kaya naisip. Marami naman sigurong pub stamp na nangyayari. Mame, oy, naku, wag kang dyan, merong sentries, pero di naman niya alam, as usual. Unless meron dito nagsasabi na sa kanila, may nanonood sa ibang stream kasi ni-stream step yung laban. Wag naman sana. Diba? Uy, nag-ano? Bote Crow? Ay, hindi, Bote Crow. Kaka-deliver lang nung bote ni Yeye, I presume. Nisi, di mga binastong siya dito. Pwede magko-commit dito si Yeye. Can blink in, sigaw ka agad mga kaibigan. Pero nagdabog na si Nisi dito. Stun! Isa bang click! Yun ang maganda kay ES. Ang ganda ng base attack time. Maraming nagtatanong sa, well, sa totoo lang, maraming nagtanong sa akin. I respect the fact na yung mga tao kumbaga parang, nagtatanong sa akin ng mga trivia or mga tidbits about Dota. Tinanong nila, Kuya Denki, ba't ba ginagamit na carry na si Earthshaker ngayon? Kasi maganda yung base damage at saka base attack time ni ES. Hindi katulad ng iba na may matagal na wind up kapag umaatake. Ako kaya naman maliit ang damage sa umpisa. Si ES very solid. Not to mention maganda yung kanyang strength gain kahit pa paano. 2.9 strength per level. That's very big. Diba? At mamamatay at sakto lang! Playhard mga kaibigan. Dinadamay niya si SF pero mong naunahan siya. And may replay ba tayo dyan? Kasi ayoko ma-miss yun, sayang. Kasi dabay moment yun eh. I think Nicole medyo tumaas ang kumpiyansa sa sarili. At talagang ginaw niya. Ayan, hinihintay ko yung replay. Kasi iba naman tayo ngayon, production value na tayo ngayon. Ayan. At sabi dito sa chat, no stuns daw para sa team Trackmate. So GG daw, well, you can rely on SD naman for those drops. Not to mention, kung kumuha naman ng basher siguro si Didi Sama, pwede na yan, diba? Ano mangyari? Wala lang. Batusay? May kipagtusayan dito? Wala lang. Enrich naman, wala rin lang. Sobrang chill. Meron siya Curve of Venom. So, kaya paano? Yan, sige lang. Sige lang. Yan ang gawin ni Sid. Naku po, yayin na naman nag-dito. Echo Stab! Picture! Hindi umabot mga kaibigan ng tagal ng wind-up. That's the property. Nakabang si Henrich mga kaibigan. Sulit ang kanyang dating. And that was really great for Arcanis, to be honest. Na perfect. Grabe, pwestuhang Marino. Si Henrich mga kaibigan, anticipating that one. Well, actually, kung sa totoo lang, hindi ko ina-expect na that was pre-planned by Arcanis. Pero knowing this team, alam nila kung saan pupunta. Alam nila kung saan pupunta si Queen of Pain. Invisibility! Sasabihin ko sana doon, nasa mali si paring ni Sydney going for that gank, going for that Echo Slam, what you have to do next is enchant. Kasi mas mabilis kahit di hamak na mas mabilis yung wind up, yung casting time ng totem kaysa sa Fisher. Kasi yung Fisher medyo 10 years pa mag-iisip pa bago may draft. Pero mamaya na mga player dito, naku po, nakinabawas kay Nicole Hiala. Hindi niya ata kaya. Pero yung courier! Hindi aabot. Grim to, isang raise ka na lang, Jer! Hindi aabot. Pero hindi umaba, diba? Sabi niya, raise lang, boy. Raise lang, pero lubog! Naku po! Ay, hindi alam mo. Medyo, para sa akin, player dito medyo nag-miss, medyo kung nakita niya siguro na nagpalubog si Grimto. Pero yung i-overcommit yun casual walk in here, tapos raise could have been a kill or two. Pero siguro okay lang naman yun kasi kahit pa paano, diba, nakaligtas din naman siya. Nicole was there to actually kill him. So if ever he commits on that one, he's gonna pay the price. Pero Angel mga kaibigan, nagpresenta, Henrich would be killing him. Level 4 na bounty hunter dito doing his magic. 1-0-1 ang score. Pati nga ng Goldraff. Net worth mga kaibigan dictates that Play Hard is leading the pack with 4K. Ang kasunod niya, si Didi Sama na medyo malayo sa kabiasnan. Kulang siya ng 1.1 pesos. Opo. Ayan. At sabi dito ni parang Joseph 37672, talagang may sense ang pinag-uusapan natin sa stream ngayon. Yan ang gusto ko nga dito sa Pilipinas. Yan yung kumbaga, yan yung boon ng okay, mali. Malalim ang boon. Yan yung maganda kapag konti lang, hindi kasing dami ng viewers ng sa katulad sa BTS or sa Join Dota or sa mga Chinese na iba-iba.
sa mga ibang streams na mga nasa tens and thousands of viewers. Eh sa atin, at least walang nag-i-spam ng raise your dongers, ng mga tukle-tukan, di ba? Ng mga copy pasta, ng mga hi, I'm Sumail from Inglando. At least walang nag-i-spam ng ganun. And we can have sensible conversations dito sa chat. And I really like that kasi it fosters a great healthy atmosphere. At saka syempre yung chat experience din ng mga nanonood. Pero anyway mga kaibigan, mukhang hindi healthy ang experience ni Arashan dito. Pero salamat na lang sa healing ward na hindi inaatake ni Angel. Eh mabubuhay pa atas, hindi ka natin mangyayari. Naku po, Angel might be in danger. Dumating si Nicole just to cover up. Play hard dito, trying to kill Nicole. Hindi niya ata kaya, naka-GD. Ang kuya mo, mukhang hindi sa Manila nga pag-itripan niya. Hindi, aatras. Makakaligtas siya dito. Ayan. So ngayon mga kaibigan, I am really looking forward to Queen of Pain actually answering with the Dastardation. That is Arcanis. Ayan, ito mo, nakakasinis ang minisip. O, ito, makita ang the moves. Kasi you won't usually see a Queen of Pain getting wrecked by an ES. Not to mention, this is an off-lane. Hindi sa sa wala mga kaibigan. Henrich. Pwede niya igaw si Grim to. Pero hindi ata niya kaya kasi meron ng sigaw. Kaya I don't think this would be a bloodshed. Oh, wala mangyayaring bloodbath dito. Samantalang play hard, just chilling. Papamek na naman po siya. Arcanis taking a page or two from what Trackmate did. Alamin natin. Ayan, tanong dito ni paring Kangkong Kernis Denki, may cast ka ba nito? Yung sa Class A, tawag dito, Class A, sa qualifiers, hindi ako sure, pero feeling ko, kakover ba natin yan? Yung Class A qualifiers? Na, sabi ni Boss Calvin, shrug. Hindi natin sigurado yan, pero kung pwede na, kung meron naman siguro, edi why the hell not, diba? Walang problema yun sa akin. Kasi medyo all-star cast yan kasi andun yung Pampangas Best. At marami pang iba. Anyway, Nate, di mga kaibigan, Killing Shadow Demon this time around sa may taas ata yan. Samantalang ito, tingnan ko anong mangyayari. Walang nangyaring balugbugan. And wow, Arcanis 7-1 ang score. Mukhang game 5 na nga ito and the run back might be real. What is happening to Trackmate? Pero kagandahan naman nila, may PL sila. Diba? Hanggat may Cancer Lancer, kayang-kaya nila yan. Noong po may pinabalik mga kaibigan, sabi, oy Henrich, kamusta? Anong gagawin mo dyan? Kung gawanis, nandito. Magpakaputok pa ng butcher. Boom! Panis, mga kaibigan. May pinalubog pang isa dito. Yay, nagpisita na kapag-blink out siya dito. Pero nasa mali ata si Nicole. Anong gagawin? Wala. The burst is real. Pero ang problema, kung isa lang na Jaipots nila, and that, my friends, is not a bad showing for Trackmate dito na sumalo ng Requiem sa mukha. Pero again, wonderful world na naman po ang Boglu ni Grimto, saving the R's of Queen of Pain. Could have been a kill for Arcanis, and that would lead to another snowball gold grab para sa kanila. Oh, ito! Blink in Echo mga kaibigan, sabi niya, oy! Ganito kasi gumamit ng ES. Yan ang sinasabi ko. Yun yung mga game-changing Blinking Echoes lang the reason why, yun yung sinasabi ko lagi. Kasi akala nila yung Echo Slam pang AOE lang. Nakakalimutan nila kung gaano kaganda yung Echo Slam coupled with Aftershock. Echo Slam is almost instantaneous pagdating sa casting. Diba? Almost biglaan. Halos wala ng casting delay. Kaya parang pagkita mo nakita mo na si ES, wala na. Stanini ka na kagad. Zero chances of BKB unless you've seen that skill from a mile away. Diba? Kaya ngayon, kung magagantisadong pihadong tanggal kagad sa mapa, yung may Echo Slam. Ito naman pumasok mga feelings in fissure, yay mga kaibigan, lubog sa mapa, dominating for play hard. Kikong dito with mechanism, so they're not really afraid of anything. They can go for, hindi na nawasak na yung Torre, so they're pretty much safe. Wala ng Torre, pero nasa ng Meg, gagabitin ba niya mga kaibigan? Ginamit na nila yung Meg dito, yun nga lang may Meg na, may stun dito. Blinking na naman si Nace City, the MVP, pero may Meg din yung kabilang side. May Meg, hindi, ano lang pala. Magic stick lang pala, magic stick. So ito, pati yung courier mamamatay, ata na kumumabati pa. Wala, buhay ang courier. Pero mukhang si Daredevil ang mamamatay dito. At ngayon, grabe ang Arcanis. Ang pagbangon ng api, dinaan sa 5 minutes na break. Ngayon, alam ko na.
Alam ko na kung ba't sila nagtatawag ng 5 minutes break. Kasi pag nagbe-break, ayan, may replay tayo makakita natin. Yung neck ang nagligtas sa kanila dito. Pero ang problema, Arcanis is just too well-preserved pagdating sa mga ganong klaseng moments. At ito tuloy-tuloy lang, Henrich just killing everyone right now. Ito lang pala ang susi sa kagalingan nila. Remember, track is wonderful. And all that we're waiting for is the downfall of Trackmate second tier tower. Kasi sobrang, oh! Pumasok mga bagay! Yay! Sumigaw ka agad pero tinongkatsu siya ni Batusay the Slasher. Samantalang Grimton naman sabi niya, uy, may Batusay, magician ako. Diba? At ngayon, dahan-dahan lang. Ay, sabagay kasi, ito. Nadepensahan naman ng Trackmate. Pero saan sila kukuha ng gold lead? Looking at the net worth mga kaibigan, it's already at 10,000 gold. That's at 13 minutes in. XP naman, nasa 5,000. So kung iisipin mo, kung susumahin mo, paano natin, anong gagawin natin dito, Jer? Grabe, Arcanis, mulas kanina. Sa kanilang kamote, gaming ngayon ang pagbangon na ng api. Tingnan natin. Radiant's top tower. Grabe si Batusay na Slasher. Wala siyang hindi siya yung bumibida ngayon. Ang gumagawa talaga ay si paring ni Sydney at saka tong si ito may nahuli kagad. Tingnan natin itong kaso ba to rin right na si Nicole. Umiikot sila. Yay. Nirahin si Batusay. Oy, tela sabi sikreto ito na natin natin si Bayani ng Condor. Tirahin na yan. Oy, pinalubog ang sarili sa ng abang. The moves ba to? Hindi. Akala ko naman the moves raise eh. Pero makakataka siya dito, makakapagbuling ko si Yay. Habol pa rin sila, naka-hazy playhard, wala nga lang immortal. Okay, Sydney's Wicked Sick, papanoorin ko ba yan? O ito na lang si Yay, titingnan ko mamatay. Muhammad siya dito. Yes, he will. Double kill for playhard at hindi pa tapos. Isa-isang dumarating dito ang track with mga kaibigan pa ako nanonood ng action movie. Naku po, Angel, naku po ni Sydney, nagdabog, nasa nagtan... Oh, what a wonderful fissure! At ngayon, pinipiso na lang ng Arcanis ang Trackmate. Yung Trackmate parang Cleveland eh. Wala lang si Kevin Love at saka si si Irving. Iniisa-isa na nito ni Iguodala at saka ni Stephen Curry eh. Sir, babati naman. Babatiin mo na yung babatiin mo. Babati ko muna yung Golden State, yo. Easy 5K. Easy Bugaters. Babati ko si Lebron. You may be the best player. Oo. But you're not the best team. Kaya nga eh. Unggoy. Naunggoy ka tuloy nila. Pero alam mo, naawa din ako kay Lebron eh. Kumbaga, a win is a win. Naiwan sa ere eh. Di ba? Naiwan sa ere. Wala siyang maasa. Pero paano natin kung paano. Don't make excuses yung... Paano yung pag-ikot dito di nahuli nila yan. Akala ko na move si Grimto dito eh. Pero hindi pala. Yan. Lumubog, inabangan. Sabi swagi ni Duke. Right click, patay. At dahil doon mga kaibigan, naisip ko tuloy ang tanging pwedeng gawin lang ng Trackmate ay magsama-sama no jutsu. And that actually gave him that kill. Uy, napatay nila si Henrich. And yay, where is the items? Oh, naku po, ngayon ka palang power treats, Jer. Upo. Tingnan natin si Daredevil, si Didi Sama. Wala ring item, samantalang ito SNY na po. Tingnan natin si Stephen Curry. Naku po, si Stephen Playhard. Ay, make tapos SNY. Game 3 pa. Kaya Game 5. Game 5. Run back nga ito mo game 5. Kailangan ko na magkas ha. Oo. Mga practice din pag may time kasi kailangan magpapainit tayo kasi. Kasi medyo Clark is real. Clark is real. Kasi Superman. Nako, patay tayo dyan. At ayan. Ano nangyayari dito? Ni Sydney, mga kaibigan, the MVP. Kita nila dito. Play hard dito, nagbabait. Tingnan natin kung may sasagot. Wala ata. Alam din ng Trackmate eh. This is respecting the initiation of Arcanis. Alam nila na kahit anong mangyari, mauuna yung Blink Echo Slam. Unless, sabi ko nga sa inyo, makita nila ng mga 1 milya yung planong gawin ng Arcanis dito. Trackmate, though, has PL. Pero mukhang hindi ata ngayon ang araw ni PL. Kasi tag-ulan eh. Iguodala Oo Iguodala eh. Iguodala, tinauhan lang si Lebron eh. Nagmukhang bata si Lebron. Awa ako.
Grabe. Kaya, ngayon na-realize ko kaya pala hindi pinaglalaro ni Steve Kerr masyado si Iguodala. Kasi yun yung moment niya. Gagawin siyang pang-tao kay LeBron. Pero yun, mamaya tayo magandang tungkol sa NBA. Kasi si Nicole dito, maaari niya right ni play hard. Samantalang may Sydney, matik na yan. Pumapatay lang yan na pumapatay. Play hard. Might die right now. Grinto dito. Sumasagot. Pumupunan sa kakulangan ng kanyang team. Pero mukhang kulang. Ayun, pumutok! Mga kaibigan! Beyond godlike, ibinigay kay Grinto. Divine na to. Divine na boy. Rapier na. Rapier na SD. Alam mo na yan. Instant yaman mga kaibigan, parang parang may-ari ng taxi na may nakaiwan ng cellphone na hindi binalik. At ngayon feeling ko problemado ang Arcanis Kasi kahit sabihin natin na malakas sila ngayon, ang problema may PL talaga They don't really have an answer unless mag-gank nila. Wala pa namang item si PL, so far so good para sa kanila. Pero I'm still banking on PL getting those items and then Arcanis would have a hard time. Well, they have ES, which is a direct counter to PL. Pero, alam mo, Sampa ka, para ka na. Nako po, yun na nga. Aba, di ba? Henrich mga kaibigan, casual scouting duty dito. At mukhang hindi pa atang ngayon ang PTA meeting kasi hindi pa nagsasama-sama yung mga magulang. Ayun, wala pa, yung mga anak pa lang yung mga nag-roaming dito. Ang problema for Arcanis is, yes, they have ES. Pero, sabi ko nga sa inyo, gagamitin ni ES yung kanyang Blink-in Echo pang shutdown ng isang hero. Hindi, not necessarily to go for the magic. Hindi. Okay. Yun yung dilemma ni Sydney. Kung gagawin ba niya yung easy pitas, yung easy Bugatti build na kapag nakakita siya ng hero, instant blink in echoes lang para ma-shutdown ka agad? Or, would he wait for PL to actually join the fun? Kumbaga parang Super Smash Brothers lang ang effect dito. Abangers gaming. Pag nakita niya si PL, tsaka siya papasok. Pero, feeling ko, sa ganung moment pa lang, panalo na yung trackmate Kasi ang gagawin ni Didi Sama, ito si Didi Sama, magpa-farm lang ng magpa-farm yan. Pero okay lang kasi naka-police duty si Henrich dito, mga kaibigan. Ayan. Nangyayari. Naku, wala pa. Wala. Nagpupush lang si Payhard dito. Walang pakialam sa puso ni Didi Sama at saka ni Nicole. At ngayon, trackmate, walang nagawa kundi panoorin na umabante ang Arcanis. And wow, ako talaga di ako makapaniwala kasi kanina sobrang dominant ng trackmate. At mukhang naubos na ata ang gasolina nila. Baka naka-timer to, baka kailangan mag-extend pa ng kanilang energy. Kasi ngayon naman, all of a sudden mga kaibigan, parang biglang bumukhang liwayway sa may Cebu. Kasi ang lakas bigla ng Arcanis dito, nadaan talaga sa 5-minute break. Ay ito, smoke, naku po, bubuking pa ata. They can catch ni Sydney, this might be big. Pero kita nila si Henrich, may gem ba? Gem. No detection mga kaibigan, pero nag-burst out kaagad ni Sydney Mabe, catching Angel. Ito yung sabi ko, wala na silang counter or even a check versus their devil. Pero sabi nila, wala kaming pakialam, may requiem kami! Na wala nga lang tinamaan, beyond godlike. Ata si Sydney, yes he is. What the hell is happening to trackmate right? Ano po! Ipet mga kaibigan, Goliath Ipet! Itong si naku po, pinasukan pa ni Sydney talaga, ikaw na! ES Lords! At dati alam mo, tinatawanan ko si Sydney kasi sabi ko nga dati, ikaw ata minsan napabigat kasi stand-in ka lang. Pero ngayon, mukhang buhat na buhat ang buong kuponan ng Arcanis. Batusay naman on the other hand, medyo no show siya dito. Oh, yun nga, yung din yung Russian din Sinabihan ko na si Dwayne. Walang delay. Mamaya. Sabay. Ayan. Pero ito mga kaibigan, Arcanis going for the Roshan. 25-7 ang score. Siguro hindi ko na kailangan ilabas yung... Sige, ilabas na rin natin kasi 15k mga kaibigan. Ayan, parang ko to, 15k parang laman ng pitaka ko yan ngayon. Yung pera ngayon ng Arcanis. 12k naman dito sa Arcanis. Easy Bugatti. Tingnan mo naman yung net worth. Lahat, 4 mula sa Arcanis naghahari ngayon. Ang... mga hari ng tondo. Samantalang si Arshan, sabi niya, okay na, tanggap ko na. Tanggap ko na ako yung nasa bottom 5. Pero okay lang, kasi meron akong Blink Dagger. So, yun pala ang nangyari. Kung baga sa fighting games, guys, dinownload lang ng Arcanis. Download complete, sabi nila nung pagdating ng Game 3. Ayan. Baka nagkatang, kuya din ka nabis, bakit download? Kasi kung baga parang halimbawa, parang kumukuha ka pala ng data sa umpisa. Tapos ngayon, na alam mo na kung ano yung pwedeng ibato ng kalaban, na-download mo na sila. At ngayon, mukhang yun ang istorya ng ating kwento.
Literally, red ang bawat galaw ng trackmate dito. Nagsama-sama ng Jutsu na merong mech dito. Ang Arcanis, so they're not really having any problems kapag kapag binurse sila ng trackmate kasi meron silang pang sustain. At tapos si NACD namumulis na naman, sabi niya, "Oy, ikaw ang gusto ko, pero ang problema, mag-force tap out ba siya?" Yes, he will force tap out. He can't really commit on that one. Tinakot lang niya si Aniel. Kasi pwede siyang i-glimpse eh. So, overcommitting on that one would just be a waste. At ito, ang daming stocks! Could have been passed for trackmate, pero nanakaw ng Arcanis. Sabi nila, "Uy, ang dami! Ang daming barkada dito." Daming chicks. Puro nga lang bato. Pero okay lang yan at mukhang kalungkutan para sa trackmate. I think they know na nanakawan sila ng stocks dito. And now, Play Hard has the eye of Skadi. So dumating na po ang kampon ng Skadi Liman. Pumasok na mga Blinkin. Echo Stam sa dalawa. NACD pinalubog dito. Pero okay lang, Tonkatsu na naman. Tuloy-tuloy lang player. Sabi niya gusto ko makapatay ng isa man lang. Nicole hiyala dito. At NACD. Wow! 12-0-7 offlane ES. Just saying. Ayan, Juno, alam mo na kung ano yung picture mo sa headline. Kung sakasakali man na manalo ang Arcanis dito, mukha ni Nay Sydney. Hindi ko kilala kung sino siya. Pero mukhang kailangan natin malaman kung sino. Pero okay talaga eh. The DPS from Nay Sydney is 1.4k. And that is an offlane Earthshaker. At ngayon walang magagawa ang trackmate at mukhang we're going to game 5 at wow, akala ko hindi matatapos ang laro. Dire's bottom tower has fallen. Grabe. Radiant's top tower is under attack. Yun lang masasabi ko. Ayan, wala na. Inawasak na dahan-dahan mga kaibigan. Kinakalimutan sinisira ng mga bahay dito. O, anong gagawin? Wala lang. Grabe, the city of Cavite is in flames. Samantalang ang Cebu ay nagdidiwa ngayon. Talaga nga naman, Arcanis, I was not expecting this one. Come back, literally. Pero hindi pa naman tapos ang boxing. Remember, we're gonna have a game 5. And sa game 5, magkakaalaman na ang lahat. Hindi pa naman tapos ang boxing. Mga sumigaw dito. Patay si SF. Mabubuhay siya ulit. Nay Sydney, hindi pa rin namamatay hanggang ngayon. This ES is literally doing it. Only this item is going in for an Aghanim Scepter. Para literal na may swag. Aghanim Swagter. So, pinabalik si Nay Sydney. Mamatay na ata siya. Tingnan natin mga kaibigan. Baka si Jintol tumabuha. Hindi stun. They are taking him out. Anong mangyayari? Wala na. Hanggat ganito na may sustain ng Arcanis, eh may hirapan ang trackmate. And I actually, this draft is stolen from game 1 ng trackmate. Itong SF Juggernaut. Combination ng sustain mech tapos yung healing ward. I think that's the clincher of this match. But anyway, GG's would be called mga kaibigan and we are literally going to game 5. Grabe. Hikes. Ayan. So ay mga kaibigan, nakita natin kung paano ang pagbangon ng api dito. Sobrang galing ng performance ni Nay Sydney, not to mention si paring Playhard. And that roaming Henrich with his bounty hunter, giving lots of gold when the team needs it. Ang problema nga lang, yung trackmate parang nawala sa wisyo eh. Queen of Pain getting shut down. Yung si Didi Sama walang farm at yun nga, the eventual demise of trackmate for this game 4. And anyway, we're gonna go to game 5. Kita-kits tayo mga kaibigan, magbabalik ang MPGL Season 7 Class S. Wow, bilis si Didi. Tapos, Queen of Pain, flicking it, Brooks, dito, hinuli!